Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 301. Sa wakas tapos na. Sa pabrika ni Huang Feng, nagkaroon ng pagsabog ng tagay. Ang unang kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilla ay inalis sa linya at ini-assemble. Ang lahat, kabilang sina Huang Feng, Guo Liang, at ang mga ordinaryong manggagawa, ay pinalibutan ang bagong gawang kagamitan, na nakatingin sa maliit na lalaki na ito nang may pagtataka. Magaling ba talaga siya gaya ng sinabi mo? Hindi pa rin naniwala si Guo Liang at nagtanong. Oo naman, si Huang Feng ay puno pa rin ng kumpiyansa, at pagkatapos ay sinabi niya kay Master He, paumanhin sa abala sa iyo, Master He. Walang problema, boss, sabi ni Master He. Dahil hiniling sa kanya ni Huang Feng na gawin ito, natural na kailangan niya itong personal na sanayin. Bagamat hindi pa niya nakita ang kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilla, guro, nakita na niya ang mga guhit, at marami na siyang nakitang katulad na mga bagay sa nakaraan. Master, sinimulan niya ang kagamitan, at pagkatapos ay ibinuhos niya ang inihandang tubig na naglalaman ng mabibigat na metal at ilang tubig na naglalaman ng iba't ibang sari-sari sa kagamitan. Pagkatapos, damaloy ang malinaw na tubig mula sa labasan. Napakabilis ng pag-agos, at hindi nagtagal ay naubos na ang dumi sa alkantarilla. Sa kabilang saksakan, nalaglag ang mga sari-sari sa dumi sa alkantarilla. Bilis, subukan ang kalidad ng tubig. Si Guo Liang ay mas nababalisa kaysa kay Huang Feng, at masigasig niyang sinabi kay Master He. Bilang isang pabrika ng produksyon ng kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilla, tiyak na mayroon silang iba't ibang mga instrumento sa pagsukat dito. Guro, hindi siya estranghero dito, at gumamit siya ng iba't ibang instrumento sa pagsukat. Habang nagpapatuloy ang pagsukat, unti-unting nagbago ang mukha ni Master He, at naging seryoso siya. Siyempre, mas nabigla siya. Ang mga tao sa paligid ay tumingin kay Master He na kinakabahan, at maging si Huang Feng ay naapektuhan ng nakapalibot na kapaligiran. Tumingin siya kay Master He na kinakabahan, naghihintay ng sagot niya. Ito ay hindi kapanipaniwala. Pagkaraan ng mahabang panahon, inilabas ni Master He ang instrumento at may emosyong sinabi. Paano na, Master He? Sabihin mo sa akin. Nag-aalalang sabi ni Guo Liang. Talagang binigyan niya ng malaking kahalagahan ang pabrika na ito. Bagamat hindi malaki ang kanyang bahagi, inilagak niya rito ang lahat ng kanyang ipon. Hindi siya tulad ni Huang Feng, na maaaring gumamit ng storage box para makakuha ng pera sa ibang mga channel. Kahit na nabigo ang proyektong ito, hindi ito gaanong mahalaga. Si Guo Liang ay namuhunan ng maraming pag-asa sa proyektong ito. Natural, ayaw niyang mabaigo. Ang lahat ng uri ng polluting elements sa tubig ay nabawasan na sa isang napakaligtas na antas, kasama na ang mabibigat na metal na lubhang nakakapinsala sa katawan ng tao. Gayunpaman, ang katawan ng tao ay nangangailangan ng maraming microelement. Masasabing ang tubig na ginagamot ng instrumentong ito ay mas mahusay kaysa sa tubig na ginagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Mas malinis pa ito kaysa sa mineral na tubig. Walang problema sa pag-inom nito ng direkta, Master He said with a shocked look. Hindi pa siya tuluyang kumalma hanggang ngayon. Bagamat paulit-ulit na sinabi ni Huang Feng na ang instrumentong ito ay ganap na magagamot ang dumi sa alkantarilla, si Master He ay hindi naniwala dahil hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Gayunpaman, ngayon ay tila hindi nagmalabi si Huang Feng. Medyo conservative pa nga siya. Ganun ba talaga kasarap? Tanong ni Guo Liang na may pagtataka. Matapos makita si Guro, tumanggaw siya ng may pagsang-ayon, nakangiting sinabi niya, mahusay, mahusay. Masaya rin ang mga manggagawa sa paligid. Bagamat mga ordinaryong empleyado lamang sila at kumita ng malaki ang kumpanya at hindi sila makakuha ng bahagi nito, masaya pa rin sila. Maganda ang mga produkto ng pabrika at maaari nilang ibenta ang mga ito. Saka lamang sila magkakaroon ng trabaho at hindi mawalan ng trabaho. Bukod dito, kung sikat ang mga produkto, magkakaroon din sila ng pagkakataong tumaas sa sweldo. Napakalma mo na ba ngayon? Nakangiting sabi ni Huang Feng kay Guo Liang. Huwag kang mag-alala, ganap na akong gamaan, sabi ni Guo Liang na may kasamang masiglang tawa.
Bagaman mayroong maraming kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya sa merkado, ang kahusayan ay ganap na hindi maihahambing sa kanila. Bukod dito, ang isang pangkalahatang uri ng kagamitan ay maaari lamang makitungo sa isang uri ng dumi sa alkantarilya, ngunit ang kanilang kagamitan ay maaaring harapin ang pisikal na polusyon at kemikal na polusyon. Kahit na ang microbial pollution ay maaaring harapin ng sabay-sabay, at ang bilis ay napakabilis. Ito ay napakadaling gamitin. Hanggat hindi bulag ang mga tao, malalaman nila kung gaano kahusay ang kanilang kagamitan. Naniniwala si Guo Liang na ang kanilang kagamitan ay tiyak na hindi dapat mag-alala tungkol sa pagbebenta. Lahat patuloy na magtrabaho ng husto. Pagkatapos mabenta ang unang batch ng kagamitan, lahat kayo ay makakakuha ng isang pagtaas. Malakas na sabi ni Huang Feng sa maraming empleyado. Mabuhay ang boss! Biglang naghiyawan ang lahat, mas gusto nilang marinig ang mga ganoong salita. Sa umaga, sinabi ni Huang Feng na ang kanilang kagamitan ay nauuna sa lahat ng kagamitan sa industriya. Hindi nila ito pinaniwalaan, ngunit ngayon ay pinaniwalaan nila ito. Kung tutuusin, lahat sila ay matandang empleyado sa industriyang ito. Nasa kanila pa rin ang paghatol na ito. Ang mga kagamitang ginawa nila ay tiyak na nangunguna sa iba pang kagamitan sa industriya ng marami. Ito ay hindi na isang bahagyang lead. Sa pagtingin sa mga nasa sabik na empleyado, si Huang Feng ay napakasaya rin. Siya ay orihinal na nilayon upang bigyan ang lahat ng isang pagtaas. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ang unang batch ng mga empleyado sa pabrika. Sila ay mga veterano. Bagamat wala silang gaanong teknolohiya, umaasa si Huang Feng na ang bawat isa sa kanila ay yumaman sa pagbebenta ng kagamitang ito. By the way, Frenzy, ano sa tingin mo ang dapat nating pangalanan nitong kagamitan? Tanong ni Guo Liang. Yung pangalan. Tawagin na lang natin si Raiji. Naisip ito ni Huang Feng at sinabi. Nagbasa si Guo Liang ng ilang salita at naramdaman niyang maganda ang pangalan, kaya hindi siya nagtaas ng anumang pagtutol. Pagkatapos nito, nagpa siya ang dalawa na pangalanan ang pabrika na Raiji at mabilis na pinalitan ang pangalan sa harap ng pabrika. Ngayong na-produce na ang mga kagamitan, ang susunod na gagawin ay ibenta ito sa lalong madaling panahon. Napakakaunti pa rin ang mga tao sa pabrika. Wala man lang kaming dedicated na sales staff. Tiyak na hindi ito posible. Sabi ni Huang Feng. Dati, tanging sina Guo Mengan at Zhou Ruolan lamang ang lumabas upang imbestigahan ang sitwasyon ng mga pabrika sa paligid. Nang magsimula ang opisyal na pagbebenta, malinaw na hindi sapat na umasa sa 2 taong ito. Sa makatuwid, dapat isagawa ang recruitment. Oo, alam ko. Kaya kailangan na nating magmadali sa recruitment. Sinabi rin ni Guo Liang. Wala siyang gaanong tiwala sa kagamitang ito noon, kaya hindi niya naisip na mag-recruit ng mga tao, ngunit ngayon ay tila kailangan na itong isagawa. Tomorrow happens to be Saturday. I have time. I will go to the talent market to recruit people. Kailangan mo pang bantayan ang factory, sabi ni Huang Feng. Okay, no problem. Let Mengan help you. It is inconvenient for you to do it alone. Naisip ito ni Guo Liang at sinabi. Okay, hindi tumanggi si Huang Feng. Kabanata 302. Nang bumalik si Huang Feng sa gabi, nakita niya ang magic scroll sa storage box. Ang pag-aaral ng balumbon na ito ay mas mahirap kaysa sa nakaraang pangunahing mahika. Kailangang iturok ng isa ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa balumbon upang maunawaan ang mahiwagang mga galaw, ang ruta ng operasyon, at ang inkantasyon. Noon lang niya natutunan ang magic na ito. Gayunpaman, ang mahika na ito ay malinaw na hindi isang bagay na matututunan ni Huang Feng ngayon. Not to mention the difficulty of learning it, kahit natuto siya, hindi niya magagamit. Pagkatapos gamitin ito, hindi lamang ito makakaapekto sa kanyang paglilinang, ngunit ito rin ay magpapabagal sa kanyang pag-unlad sa hinaharap na paglilinang. Si Huang Feng ay natural na hindi gustong kunin ang panganib na ito. Matapos ilagay ang scroll sa storage box, hindi na ito pinansin ni Huang Feng sa ngayon. Anyway, hindi naman niya kailangan sa ngayon. Pinakamabuting ilagay ito sa kahon ng imbakan. Siyempre, hindi naisip ni Huang Feng na maghintay hanggang sa maabot niya ang antas na iyon para sanayin ito. Kung ganoon ang kaso, tiyak na medyo huli na. Gusto lang maghintay ni Huang Feng ng ilang araw. Si Huang Feng ay nasa mabuting kalagayan ngayon.
Pagkatapos ng lahat, ang kanyang unang produkto ay inilabas. Kailangan lang niyang maghintay ng feedback ng market. May tiwala pa rin si Huang Feng dito. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang masarap na alak ay natatakot din sa malalalim na eskinita. Naunawaan din ni Huang Feng ang katotohanan. Sa makatuwid, kailangan pa niyang mag-advertise at hayaan ang tindero na pumunta sa kanyang pintuan upang ibenta ito. Kinaumagahan, katatapos lang maghugas ni Huang Feng nang may kumatok sa pinto. "Boss, hiniling sa akin ni Kuya Liang na sundan ka ngayon." Pupunta daw siya sa talent market para mag-recruit ng mga empleyado. Nasa labas ng pinto si Guo Miangan. Siya ay inayos ni Guo Liang upang tulungan si Huang Feng. "Well, wait a moment. I made breakfast. After eating, sabay na tayo." Sinabi ni Huang Feng, "Nga pala, kung wala ka sa pabrika sa hinaharap, mas mabuting tawagin mo ako sa pangalan ko, o Kuya Feng." Sa mga oras na walang pasok, ayaw ni Huang Feng na maging napakalayo kay Guo Miangan. Sabagay, matagal na silang magkakilala at magkaibigan na. "Kung gayon, tatawagan kitang Kuya Feng sa hinaharap." Natural na hindi tatanggihan ni Guo Miangan ang mungkahi ni Huang Feng. Sa katunayan, hindi niya gustong maging masyadong malayo kay Huang Feng, lalo na pagkatapos na isipin ang sinabi sa kanya ni Sister Roolan. "Kailangan mo ba ng tulong ko?" Nakita ni Guo Miangan si Huang Feng na pumasok sa kusina at gustong tulungan si Huang Feng. "No need, maghintay ka na lang sa labas. Ilang beses mo na akong pinagluto. Ngayong araw, ipapatikim ko sa iyo ang luto ko." Sabi ni Huang Feng. Hindi tumanggi si Guo Miangan at masunurin siyang umupo sa sala. Na-curious din siya tungkol sa craftsmanship ni Huang Feng. Siyempre, wala siyang masyadong pag-asa. Gayunpaman, pagkatapos niyang matikman ang simpleng egg fried rice ni Huang Feng, binawi niya ang kanyang naiisip. Ang mga kasanayan sa pagluluto ni Huang Feng ay mas mahusay kaysa sa kanya, at marami. "Paano na? Hindi naman masama ang skills ko, diba?" Nakita ni Huang Feng ang pagtataka sa mukha ni Guo Miangan at nagmamalaking sinabi. "Oo, mas maganda ito kaysa sa akin," matapat na sabi ni Guo Miangan. Pagkatapos kumain, dumiretso ang dalawa sa talent market. Matapos gumastos ng kaunting pera sa opisina ng pamamahala, nakakuha sila ng isang posisyon. Kahit na hindi ito masyadong maganda, hindi rin ito masama. Nang matapos ni Huang Feng at Guo Miangan ang recruitment notice, wala pang 9:00. Gayunpaman, sa oras na ito, ang buong talent market ay puno na ng mga tao. Dahil graduation season, maraming bagong graduate sa buong talent market. Siyempre, marami rin ang may karanasan sa trabaho. Sa sandaling na i-set up ang booth ni Huang Feng, maraming tao ang dumating upang manood. Gayunpaman, matapos makita ang pagpapakilala ng kanilang pabrika, karamihan sa mga tao ay tumalikod na at umalis. Kung tutuusin, masyadong maliit ang pabrika ni Huang Feng. Mga 20 tao lang. Para sa maraming mga bagong nagtapos na gustong makahanap ng isang malaking kumpanya upang ipakita ang kanilang mga kasanayan, ito ay hindi sapat. Hindi nagulat si Huang Feng sa sitwasyong ito. Kung tutuusin, ganito rin naman siya. Nung kakagraduate pa lang niya, puno na rin siya ng ambisyon. Mababa rin ang tingin niya sa mga maliliit na negosyong iyon. Nais niyang makahanap ng isang malaking kumpanya na may magandang pagtrato at pag-unlad. Sa huli, siya ay nabugbog ng husto. Napakaraming tao ang gustong pumasok sa isang malaking kumpanya, at masyadong malaki ang kompetisyon. Hindi siya makapasok. Nang bumalik siya at gustong maghanap ng maliit na kumpanya, marami na siyang nasayang na oras. Bukod dito, sa oras na ito, nalaman din niya na maraming tao ang may kaparehong ideya sa kanya. Nais nilang maghanap muna ng isang maliit na kumpanya, kaya nagkaroon ng maraming kompetisyon. Alam ni Huang Feng na ang mga nagtapos na kalalabas lang ng unibersidad sa harapan niya ay malapit ng matamaan ng katotohanan. Sa huli, sila ay magiging katulad niya. Kailangan nilang tanggapin ang katotohanan at magtrabaho sa maliit na kumpanyang minamaliit nila noon. Sa oras na iyon, pipiliin sila ng maliit na kumpanya, at hindi nila pipiliin ang kumpanya maliban kung handa silang mawalan ng trabaho. Sunod-sunod na nagsidatingan ang mga tao sa harap ng booth ni Huang Feng upang magtanong at magsumite ng kanilang mga resume. Marami sa kanila ang ayaw talagang magtrabaho sa pabrika ni Huang Feng.
Nais lang nilang mag-apply sa isa pang kumpanya at magkaroon ng mas maraming pagpipilian. Marahil sa huli, hindi nila maalala kung saang kumpanya sila nag-apply. Gayunpaman, sineseryoso pa rin ito ni Huang Feng at kinolekta ang lahat ng resume. Ang kanyang pabrika ay tiyak na patuloy na magpapalawak. Sa hinaharap, hindi lamang siya mangangalap ng mga tindera. Ang ibang mga posisyon ay mangangailangan din ng mga talento. Ang mga resume na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Para sa mga umupo at humingi ng partikular na impormasyon sa recruitment, napakatyaga rin ni Huang Feng at Guo Mengan na sagutin sila ng isa-isa. Sila ay medyo maliit pa, at hindi sila kwalipikadong huwag pansinin ang mga taong ito. Sinagot ni Huang Feng ang mga tanong ng mga taong ito habang nararamdaman niya ang ilang emosyon sa kanyang puso. Sa mga taong ito, nakita rin niya ang anino ng kanyang sarili ilang buwan na ang nakakaraan. A few months ago, that time, hindi niya nakuha yung storage box. Isa lang siyang ordinaryong tao. Nag-aalala siya sa kanyang trabaho buong araw. Kung wala siyang trabaho, nagmamadali siyang maghanap ng trabaho. Kung siya ay may trabaho, kailangan niyang pag-isipan kung paano gagawin ng maayos ang kanyang trabaho at makuha ang pagpapahalaga ng amo. A few months ago, naging regular din siya sa talent market na ito. Siyempre, hindi ang factory boss at interviewer ang pagkakakilanlan niya, kundi isang ordinaryong naghahanap ng trabaho, tulad ng mga taong ito sa harap niya. Huang Feng, bakit ka nandito? Nang medyo kulang na ang mga tao sa harap ni Huang Feng, bigla siyang nakarinig ng medyo nagulat at pamilyar na boses. Si Huang Feng ay likas na tumangala sa taong nagsalita, at pagkatapos ay natigilan siya. Gayunpaman, iyon. Walang ibang kalabisan na ekspresyon sa kanyang mukha. Nako, si Wang Tungtung ang dahilan. Nagkataon lang. Casual na sabi ni Huang Feng habang patuloy na inaayos ang mga resume sa kanyang kamay. Oo, ang taong nagpakita sa harap ni Huang Feng ay ang kanyang kasintahan noong siya ay nasa universidad, si Wang Tungtung. Kabanata 303. Si Wang Tungtung ay kaklase ni Huang Feng sa kolehiyo. Nag-break na sila. Matapos makipaghiwalay, hindi na hinanap ni Huang Feng si Wang Tungtung, lalo pa ngayon. Niwala silang contact information. Kung hindi sila nagkita dito ngayon, pakiramdam ni Huang Feng ay halos nakalimutan na niya ang babaeng ito. Nang makita ang ugali ni Huang Feng, sumimangot si Wang Tungtung. Bagamat hindi niya gusto si Huang Feng ngayon at naramdaman niyang hindi karapat-dapat si Huang Feng para sa kanya, hindi niya matanggap ang pagbaliwala ni Huang Feng sa kanya. Ito ay dahil noong sila ay nasa kolehiyo, mahal na mahal siya ni Huang Feng at labis na kinakabahan sa kanya. Sa huli, itinapon din niya si Huang Feng. Sa makatuwid, naramdaman niya na si Huang Feng ay nagmamalasakit pa rin sa kanyang puso at may gusto sa kanya. Ang alam lang niya ay hindi siya karapat-dapat sa kanya, kaya hindi niya ito hinanap. Mula sa puntong ito, si Huang Feng ay lubos pa rin ang kamalayan sa sarili. Gayunpaman, ang saloobin ni Huang Feng ngayon ay naging dahilan upang hindi komportable si Wang Tungtung sa kanyang puso. Para siyang neinsulto, Huang Feng, siya ay isang mahirap na tao mula sa kanayunan. Paano niya ito hindi pinansin ng ganito? Huang Feng, matagal na kitang hindi na-contact. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Napatingin si Wang Tungtung kay Huang Feng at sinabing, ang mga damit ni Huang Feng ay pa rin ang uri ng murang mga kalakal na nagkakahalaga ng ilang daang yuan. Ito ay katulad ng mga nasa kolehiyo. Sa sobrang tagal ng graduation niya, parang wala siyang progress. Mukhang hindi mali ang pinili niya sa simula. Buti na lang at maaga siyang iniwan. Kung hindi, kailangan niyang magdusa kasama siya ngayon. Katamtaman din ang kalagayan ng pamilya ni Wang Tungtung, ngunit mas inaalala niya ang kasiyahan at paghahambing. Noong kasama niya si Huang Feng, naantig siya sa sinseridad ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi niya talaga gusto si Huang Feng. Nagustuhan lang niya ang pakiramdam na pinahahalagahan. Bilang karagdagan, hindi siya kayang bigyang kasiyahan ni Huang Feng. Sa makatuwid, matapos siyang habulin ng isang mayamang pangalawang henerasyong mayaman, desidido niyang iniwan si Huang Feng nang walang bahid ng nostalgia. Ngayon ay tila si Huang Feng ay tulad ng iniisip niya. Wala man lang nagbago sa kanya. Siguradong hindi mataas ang kanyang kita. Nagtatrabaho ako bilang security guard sa isang kumpanya. Sabi ni Huang Feng. Hindi niya ito itinago, ni nagsinungaling.
Ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay talagang isang security guard. Sa pagawaan naman, hindi siya sumama, kaya wala siyang posisyon. Security guard. Natigilan si Wang Tungtung sa una, pagkatapos ay hindi na mababago ang hitsura ng paghamak sa kanyang mukha. Akala niya ay hindi maganda ang lagay ni Huang Feng, ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala ang ginagawa niya. College student pa lang siya, pero naging security guard talaga siya. Oo, tumango si Huang Feng. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Parang hindi niya nakita ang paghamak sa mukha ni Wang Tungtung. Kung gayon ang natutunan mo sa unibersidad ay walang silbi, hindi ba? Tila labis na nag-aalala si Wang Tungtung. Sa katunayan, ang natutunan niya sa kolehiyo, ibinalik ni Wang Tungtung sa guro nang siya ay magtapos. Wala man lang siyang natutunan. Inisip na lang niya kung paano magbihis at kung paano magkumpara. Wala siyang pusong matuto. Gayunpaman, ngayong sinabi niya ito ng ganito, tila ginamit niya ang lahat ng mga bagay na natutunan niya sa kolehiyo, at tinalikuran na sila ni Huang Feng. Walang paraan. Kailangan kong suportahan ang pamilya ko. Sabi ni Huang Feng. Ito ang tunay niyang ideya noong pinili niyang mag-interview para sa posisyon ng security guard. Noong mga panahong iyon, halos wala na siyang pera para magbayad ng renta. Paano siya nagkaroon ng puso na mag-isip tungkol sa iba pang mga bagay? Then anong ginagawa mo dito? Sabi ni Wang Tungtung habang nakatingin sa abalang hitsura ni Huang Feng. Nagre-recruit. Nagre-recruit ang pabrika. Wala namang ibang idol, so I came. Sinabi ni Huang Feng, ano ang tungkol sa iyo? Anong ginagawa mo dito? Tulad mo, nagre-recruit din ako. However, I don't have to sit here. I am the leader of the company's personnel department. May pagmamalaki na sabi ni Wang Tungtung. Kasabay nito, nakita rin niya ang pagpapakilala ng pabrika ni Huang Feng. Dahil dito, nalaman niyang isa lamang itong maliit na pabrika na may mahigit 20 tao. Itinuring niya na si Huang Feng ay isang security guard sa pabrika na ito. Ano kayang kinabukasan ni Huang Feng bilang isang security guard sa ganoong kaliit na pabrika? Sa oras na ito, isang batang babae ang lumapit at sinabi kay Wang Tungtung, Manager Wang, may kailangan kang puntahan doon. Nakuha ko. Tumango si Wang Tungtung na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinabi niya kay Huang Feng, may gagawin pa ako. Aalis muna ako. Busy ka. Walang pakialam si Huang Feng. Si Wang Tungtung ay tumalikod at umalis, ngunit nang siya ay umalis, ang kanyang mga mata ay nanatili kay Guo Mengan sa tabi ni Huang Feng ng ilang sandali. Bakas sa mukha niya ang pagdududa at selos. Ang babaeng ito ay dapat nakasamahan ni Huang Feng. Napakaganda niya. Dapat ay isang may bahay. Nag-isip ng masama si Wang Tungtung. Siyempre, hindi niya akalain na si Guo Mengan ay kasintahan ni Huang Feng. Paano magkakaroon ng napakagandang kasintahan ang isang tulad ni Huang Feng? Kung tungkol sa pag-iisip na ang kabilang partido ay isang mistress, ito ay ganap na dala ng selos. Ito ay dahil siya mismo ay may ganoong pag-iral. Maging ang posisyon niya ngayon ay napalitan ng kanyang katawan. Sa makatuwid, hindi niya makita ang sinumang mas maganda kaysa sa kanya. Kuya Feng, sino ang babaeng iyon? Pagkaalis ni Wang Tungtung, nagtanong si Guo Mengan. Hindi sila ipinakilala ni Huang Feng noon, kaya kahit na nakikinig si Guo Mengan sa pag-uusap ni na Huang Feng at Wang Tungtung, hindi siya sumabad. Oh, kaklase. Casual na sinabi ni Huang Feng, itago ang mga resume na ito. Baka kailanganin natin sila mamaya. Wala pa ring pakialam si Huang Feng kay Wang Tungtung. Sa kanyang mga mata, si Wang Tungtung ay hindi kasing halaga ng mga resume na ito. Okay, itinago ni Guo Mengan ang mga resume. Bagamat maraming tao ang umalis matapos basahin ang introduction ng kanilang pabrika, lalo na ang mga katatapos lang. Kung tutuusin, ang sweldo sa pagbebenta ay nauugnay sa komisyon. Tulad ng isang maliit na pabrika, ang mga produkto na ginawa ay tiyak na hindi magkakaroon ng magandang benta. Kung ganoon, wala silang komisyon. Kung aasa sila sa nakapirming sweldo, mas masahol pa sila kaysa sa isang ordinaryong manggagawa sa linya ng pagpupulong. Kaya naman umalis na itong mga nagtapos na akala nila ay napakatalino. Gayunpaman, mayroon pa ring mga tao na dumating upang mag-apply at nagpakita ng matinding pagnanais para sa trabahong ito. Katulad noong si Huang Feng ay naghahanap ng trabaho, ang mga taong ito ay tinanggihan ng husto. Ngayon kailangan lang nila ng trabaho.
Hindi nila iisipin ang iba pang aspeto. Para sa mga taong ito, in-interview lang sila ni Huang Feng at itinago ang mga nakakatugon sa mga kinakailangan. Sa pangkalahatan, ang mga kinakailangan ng isang salesperson ay dapat na mahusay sa mahusay na pagsasalita, maliksi sa pag-iisip, at extrovert sa pagkatao. Dahil sa tiwala ni Huang Feng kay Rui Jia, naaangkop pa rin niyang nirelax ang ilang mga kinakailangan para sa mga taong ito na dumating para mag-apply. Kabanata 304. Sa hapon, nag-recruit sina Huang Feng at Guo Mengan ng ilang tao. Karamihan sa mga taong ito ay itatalaga sa mga posisyon sa pagbebenta, at patuloy silang mag-aayos ng mga tao para sa iba pang mga posisyon. Kung tungkol sa pagre-recruit ng mga pangkalahatang manggagawa, ito ay medyo simple. Kailangan lang nilang mag-post ng recruitment brochure sa pasukan ng pabrika, at maraming tao ang darating. Hindi kinailangan ni Huang Feng at Guo Mengan na mag-recruit dito. Sa hapon, ilang beses ding nakita ni Huang Feng si Wang Tongtong. Hindi naman sa gusto niya itong makita, pero mahilig itong gumala sa harap ng booth nito kapag wala siyang magawa. Tinuruan din niya si Huang Feng kung paano gumawa ng human resources, kung paano hatulan ang mga tao, at kung paano mag-recruit ng mga empleyado tulad ng isang pinuno. Ngumiti lang si Huang Feng at hindi na nagsalita pa. Hindi nakatiis si Guo Mengan, ngunit hindi niya maisip ang relasyon ni Huang Feng at ng kabilang partido, kaya hindi siya nagsalita. Paano na? Maayos ba ang takbo? Sa hapon, muling bumalik sa pabrika sina Huang Feng at Guo Mengan. It's not bad. We recruited some people. For now, it should be enough. However, our factory must expanded, so we can't stop recruiting people, ani Huang Feng. Oo naman. Matapos makita ang epekto ng kagamitan sa kanyang sariling mga mata, si Guo Liang ay napakataas ng loob. Hindi na siya masyadong pesimista sa kinabukasan ng pabrika gaya ng dati. Kahit na ayaw palawakin ni Huang Feng, kailangan niyang imungkahi ito. Nang pumunta si Huang Feng sa workshop, binanggit ni Guo Mengan kay Guo Liang ang tungkol sa babaeng nakita niya sa talent market ngayon. Pagkatapos ng lahat, sina Huang Feng at Guo Liang ay magkaklase sa kolehiyo, at ang babae ngayon ay kaklase din ni Huang Feng, kaya dapat kilalanin ni Guo Liang ang taong iyon. Ibig mong sabihin, nakita mo si Wang Tongtong ngayon. Medyo nagulat na sabi ni Guo Liang. Oo, narinig kong tinawag siya ni Brother Feng ng ganoon, sabi ni Guo Mengan. Girlfriend siya ni Madman noong college, pero hindi sila nag-usap ng matagal bago sila naghiwalay, ani Guo Liang. Ah, girlfriend, bulalas ni Guo Mengan. Hindi niya akalain na ang babaeng nagparamdam sa kanya ay ang kasintahan ni Huang Feng noong kolehiyo. Oo, ngunit ang babaeng iyon ay napunta sa isang mayamang tagapagmana ng pangalawang henerasyon at nakipaghiwalay kay Madman. Medyo naiinis na sabi ni Guo Liang. Bilang kasama sa kwarto at mabuting kaibigan ni Huang Feng, malinaw sa kanya ang tungkol sa usapin ni Huang Feng at Wang Tongtong. Sa makatuwid, alam din niya kung anong uri ng tao si Wang Tongtong. Kaya ganyan. No wonder that woman gives people a very uncomfortable feeling. Sabi ni Guo Mengan. Dahil sa unang impresyon, hindi nagkaroon ng magandang impresyon si Guo Mengan kay Wang Tongtong matapos makita ang kanyang saloobin kay Huang Feng. Ngayong narinig niya ang tungkol sa personalidad ni Guning, lalo siyang hindi nagustuhan. Anong pinagsasabi mo? Sa oras na ito, bumalik din si Huang Feng at nakita silang dalawa na nag-uusap, kaya nagtanong siya. Panipi, nakita mo ba si Wang Tongtong ngayon? Tanong ni Guo Liang. Medyo napahiya si Guo Mengan. Natatakot siya na isipin ni Huang Feng na masyado siyang nagsasalita. Walang pakialam si Huang Feng at sinabing, oo, mukhang okay na siya. Wala ka pa ring nararamdaman para sa kanya, tama ba? Tanong ni Guo Liang. Nagkaroon siya ng ganoong pag-aalala noon. Bagamat ibinaba ni Guo Mengan ang kanyang ulo, nagpanteng ang kanyang mga tainga. Halatang halata, sobrang curious siya at nag-aalala sa sagot mula sa bibig ni Huang Feng. How is it possible? Nung nag-break tayo, I completely let it go. Sinabi ni Huang Feng, kapag nakikita ko siya ngayon, halos kapareho ng nakikita ko ang isang ordinaryong kaklase. Walang sama ng loob, sabi ni Guo Liang. Pagkatapos ng lahat, mahal na mahal pa rin ni Huang Feng si Wang Tongtong. Matapos makipaghiwalay sa kanya ang huli, hindi nagtagal ay umibig siya sa isang mayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon.
Normal para kay Huang Feng na magkaroon ng sama ng loob sa kanyang puso. Medyo hindi ako komportable sa aking puso sa simula, ngunit naisip ko na ito, sabi ni Huang Feng. Buti naman na pag-isipan mo, hindi worth your nostalgia ang ganyang babae, sabi ni Guo Liang. Sa pagsasalita nito, tumingin siya kay Guo Mengan sa tabi niya at sinabing, sa katunayan, dapat kang tumingin sa paligid. Baka makahanap ka ng mas maganda. Naramdaman ang titig ni Guo Liang, medyo namula ang mukha ni Guo Mengan. Sa kabaligtaran, hindi gaanong naramdaman ni Huang Feng. Akala niya ay inaaliw lang siya ni Guo Liang. Nang oras na para umalis sa trabaho, nakatanggap si Huang Feng ng tawag mula kay Qiuning Shuang. Naiinip daw siya sa bahay at tinawag siya para sabay na kumain. Naisip ito ni Huang Feng. Wala naman siyang magawa kaya pumayag siya. Bumubuti na ba ang pakiramdam mo? Sa isang restaurant na may magandang kapaligiran, nakita ni Huang Feng si Qiuning Shuang na tumawag sa kanya. I feel much better. Kung alam ko lang na may bala sa katawan ko, wala akong ibang mararamdaman sa normal na tao. Nakangiting sabi ni Qiuning Shuang. Siya ay napakalinaw tungkol sa kanyang kasalukuyang pisikal na sitwasyon. Talagang walang pinagkaiba ito sa isang normal na tao. Mabuti yan, ngunit mas mahusay na ilabas ang bala. Sabi ni Huang Feng. Kung tutuusin, hindi magandang bagay ang magkaroon ng bala sa katawan. Mas mabuting ilabas ito sa lalong madaling panahon. Alright, I called you out today because I have something to ask you. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. I believe that you can solve my doubts. Sinabi ni Qiuning Shuang kay Huang Feng. Ano ito? Tiningnan ni Huang Feng ang seryosong si Qiuning Shuang at may ilang pagdududa sa kanyang puso. Pagkatapos mong ibigay sa akin ang bagay na iyon noong huling pagkakataon, naramdaman ko tuloy na may dumadaloy na chi sa aking katawan. Pero, mukhang hindi naman ito nakakasama sa katawan ko. Mas pinabilis pa nito ang pag-recover ng katawan ko. Wala akong pakialam noon, pero pagkatapos ng maraming araw, nananatili pa rin sa katawan ko ang daloy ng chi na iyon. Tinanong ni Qiuning Shuang ang mga pagdududa sa kanyang puso. Nagulat si Huang Feng nang marinig niya ito. Dahil kaya sa cinnabar fruit, kung tama ang hula niya, ang daloy ng chi na ito ay dapat na epekto ng pagkonsumo ng cinnabar fruit. Ito ay ang primitive na panloob na puwersa o mahiwagang kapangyarihan. Gayunpaman, dahil hindi natutunan ni Qiuning Shuang ang anumang mga diskarte sa paglilinang, wala siyang paraan upang gabayan ang daloy ng chi na iyon. Hinayaan lang niya itong malayang damaloy sa kanyang katawan. Naisip noon ni Huang Feng na ang cinnabar fruit ay makakatulong lamang sa gumagamit na mapataas ang kanilang bilis ng paglilinang at mapabuti ang kanilang katawan. Gayunpaman, tila mas maganda ang epekto ng cinnabar fruit kaysa sa inaakala niya. Kahit na para sa isang tulad ni Qiuning Shuang, na hindi pa natuto ng anumang mga diskarte sa paglilinang, mayroon pa ring daloy ng chi sa kanyang katawan pagkatapos mabago ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi alam ni Huang Feng kung paano ipaliwanag ang daloy ng chi kay Qiuning Shuang. Kung tutuusin, para sa isang ordinaryong tao, ang ganitong bagay ay tila hindi nila naiintindihan. May alam ka ba tungkol dito? Sabihin mo sa akin, kahit na ang daloy ng chi na ito ay hindi nakapinsala sa aking katawan, alam ko pa rin kung ano ito. Hindi ako komportable. Tiningnan ni Qiuning Shuang ang ekspresyon ni Huang Feng at alam niyang dapat malaman ni Huang Feng kung ano ang daloy ng chi sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, tila ayaw niyang pag-usapan ito. Kabanata 305, natural na alam ni Huang Feng, o marahil ay mahulaan niya ito. Noong una, gusto niyang humanap ng dahilan para maalis ito. Gayunpaman, nang makita niya ang sabik na tingin ni Qiuning Shuang, nagbago ang isip niya. Sa totoo lang, lubos na nagtiwala si Huang Feng kay Qiuning Shuang. Dati niyang inihayag ang Sumero demonic silk glove sa harap niya, pati na rin ang cinnabar fruit. Siguradong curious siya. Gayunpaman, nang sabihin niyang gusto niyang ilihim ito pansamantala, hindi lang niya itinuloy ang bagay na iyon, tinulungan pa niya itong ilihim ito. Hindi man lang niya sinabi sa kanyang ama. Batay sa puntong ito lamang, siya ay isang mapagkakatiwalaang tao. Ang bagay na ibinigay ko sa iyo noong nakaraan ay hindi isang ordinaryong bagay. Naisip ito ni Huang Feng at nagpasya na sabihin ang totoo. Siyempre alam kong hindi ordinaryong bagay yun. Sabi mo miracle elixir. Pang-aasar ni Qiuning Shuang.
Malinaw niyang alam na nililigawan lang siya ni Huang Feng noong nakaraan. Gayunpaman, tila sasabihin ni Huang Feng ang totoo ngayon. Nang marinig ang mga salita ni Qiu Ningshuang, medyo napahiya si Huang Feng. Kahit anong intensyon niya, nagsinungaling siya sa kanya. Para sa isang taong nagtiwala sa kanya, ang pagsisinungaling sa kanya ay hindi isang kaaya-ayang bagay. It wouldn't be exaggeration to call that thing a miraculous elixir. Iyon ay dahil hanggat ang tao ay may natitirang hininga sa kanila, maaari silang mailigtas pagkatapos kainin ang bagay na iyon. Gaano man kalubha ang kanilang mga pinsala, maaari silang mailigtas. Sabi ni Huang Feng. Mas naging seryoso ang ekspresyon ni Qiu Ningshuang. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, natanto din niya kung gaano kahalaga ang bagay na iyon. Higit pa rito, hindi niya akalain na nagsisinungaling si Huang Feng sa kanya. Ito ay dahil personal niyang naranasan ang mga epekto ng bagay na iyon. Salamat, mataimtim na sinabi ni Qiu Ningshuang. Ikan-away ni Huang Feng ang kanyang kamay at hindi ito pinansin. Sinabi niya ito hindi dahil gusto niyang magpasalamat si Qiu Ningshuang, kundi dahil gusto niyang malaman nito kung gaano kahalaga ang bagay na iyon. Cinnabar fruit ang tawag sa bagay na iyan. Bukod sa nakakapagligtas ng buhay, may kontribusyon din ito sa pagpapahaba ng buhay ng isang tao. Nakakapagpaganda pa ito ng pangangatawan. Nagpatuloy si Huang Feng, syempre, wala itong kinalaman sa daloy ng qi sa iyong katawan. Ang tunay na koneksyon ay mayroon itong isa pang epekto, na pataasin ang bilis ng cultivation ng gumagamit. Taasan ang cultivation speed, nanlaki ang mga mata ni Qiu Ningshuang at nagtatakang tumingin kay Huang Feng. Gayunpaman, ang kanyang sorpresa ay medyo naiiba sa inaasahan ni Huang Feng. Pataasin ang bilis ng paglilinang ng panloob na puwersa. May inner force ba talaga? Panipi, alam mo rin ang tungkol sa lakas ng loob. Sa pagkakataong ito, turn na ni Huang Feng na mag-usisa. Oo, narinig ko na yan dati. Hindi ito itinago ni Qiu Ningshuang. Pagkatapos noon, sinabi ni Qiu Ningshuang kay Huang Feng ang kanyang nalalaman. Sa katunayan, may mga tao sa mundong ito na nagsasanay ng martial arts. Gayunpaman, sa mga nagsagawa ng martial arts, karamihan sa kanila ay nagsanay ng panlabas na martial arts. Walang maraming tao ang tunay na makapagpapaunlad ng panloob na puwersa, at ito ay napakabihirang. Hindi bababasa, hindi pa ito nakita ni Qiu Ningshuang. Gayunpaman, narinig niya ito. Bilang isang pangunahing tauhang babae na nakipaglaban sa mga kriminal, si Qiu Ningshuang ay labis na naiinggit sa mga maaaring maglinang ng panloob na puwersa. Gayunpaman, wala siyang ganoong pagkakataon noon, kaya wala siyang paraan upang linangin ang panloob na puwersa. Nag-alinlangan pa siya kung ang panloob na puwersang ito ay umiiral. Ngayon, nang marinig niya ang mga salita ni Huang Feng na ang cinnabar fruit na kinakain niya ay maaaring magpapataas ng bilis ng kanyang cultivation, ang unang bagay na naisip niya ay ang panloob na puwersa. Kung tama ang hula niya, at totoo ang sinabi ni Huang Feng, talagang umiral ang panloob na puwersa. Tama, ang cinnabar fruit na kinain mo ay maaari talagang magpapataas ng cultivation speed ng inner force. Gayunpaman, ang qi flow sa iyong katawan ay hindi inner force. Sabi ni Huang Feng. Nang marinig niya ang sinabi ni Huang Feng na ang cinnabar fruit ay may kaugnayan sa inner force cultivation, iniisip pa rin niya na ang daloy ng qi sa kanyang katawan ay maaaring panloob na puwersa. Tuwang-tuwa si Qiu Ningshuang, ngunit ngayong narinig niyang sinabi ni Huang Feng na ang daloy ng qi ay hindi panloob na puwersa, agad na nakaramdam ng pagkadismaya si Qiu Ningshuang. Ito ay talagang hindi panloob na puwersa, ngunit ito ay mahiwagang kapangyarihan. Nagpatuloy si Huang Feng. Magical power. Ano yun? Malinaw, si Qiu Ningshuang ay hindi isang tagahanga ng mga nobela at hindi alam kung ano ang mahiwagang kapangyarihan. Kaya, ipinaliwanag ni Huang Feng ang mahika at mahiwagang kapangyarihan kay Qiu Ningshuang. Pagkatapos noon, naunawaan ni Qiu Ningshuang kung ano ang mahiwagang kapangyarihan. Ang mahiwagang kapangyarihan at panloob na puwersa ay may maraming pagkakatulad. Kung gayon paano ko gagamitin ang mahiwagang kapangyarihang ito? Matapos malaman kung anong uri ng pag-iral ang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan, ang pagkamausisa ni Qiu Ningshuang ay lubos na napukaw. Siya ay palaging interesado sa paglinang ng kanyang panloob na lakas. Ngayon na hindi niya malilinang ang kanyang panloob na lakas,
nakakuha siya ng katulad na dami ng mahiwagang kapangyarihan kung nagkataon. Sa katunayan, ang mahiwagang kapangyarihan ay mas bihira pa kaysa sa panloob na lakas. Natural, interesado siya sa kung paano ito linangin. Sa katunayan, napakabuti ng swerte ni Qiuning Shuang. Dapat malaman ng isang tao na kahit si Huang Feng ay maaaring maglinang ng mahika pagkatapos kumain ng enlightenment pill at gisingin ang kanyang mahiwagang talento. Matapos mag-cultivate ng ilang sandali, naabsorb niya ang ilan sa mga mahiwagang elemento sa hangin sa kanyang katawan at ginawang mahiwagang kapangyarihan. Noon lang siya nakagamit ng magic. Sa kabilang banda, dahil sa epekto ng cinnabar fruit, hindi kinailangan ni Qiuning Shuang na magtanim ng mag-isa. Nagkaroon na ng chi flow sa kanyang katawan na isang mahiwagang kapangyarihan. Hanggat ginagabayan niya ng maayos ang mahiwagang kapangyarihang ito, maaari niyang linangin si Huang Feng sa hinaharap. Kung ikukumpara kay Huang Feng, ito ay isang mas kaunting proseso. Bukod dito, hindi na niya kailangang kainin ang enlightenment pill. Siya ang pangalawang tao sa Earth na maaaring maglinang ng mahika. Maaari mong ibalik ang bagay na ito at tingnan mo muna. Kinuha ni Huang Feng ang Introduction to Meditation book na parang magic trick at ibinigay ito kay Qiuning Shuang. Gayunpaman, kailangan mong ipangako sa akin na hindi mo maaaring ipaalam sa iba ang tungkol dito, kasama ang iyong mga magulang. Si Huang Feng ay talagang medyo nag-aalala. Ang oras na ito ay iba sa cinnabar fruit. Ang cinnabar fruit ay kinakain pa rin. Ito ay walang silbi kahit na ang iba ay naghinala. Gayunpaman, kung ang aklat na ito ay nakita ng iba, kung gayon ay may mangyayari. Kung hindi naramdaman ni Huang Feng na mapagkakatiwalaan si Qiuning Shuang, hindi niya aalisin ang aklat na ito. Tumango si Qiuning Shuang at kinuha ang libro. Binasa niya ito ng ganoon lang. Hindi nagtagal at naibalik niya ang libro kay Huang Feng. Anong ibig mong sabihin? Si Huang Feng ay medyo naguguluhan. Kabisado ko na ang mga bagay sa loob. Hindi ligtas na iwanan ang aklat na ito sa akin. Mas mabuting iwanan ito sa iyo, sabi ni Qiuning Shuang. Nakita niya lang na inilabas ni Huang Feng ang libro na parang magic trick. Alam ni Qiuning Shuang na mas ligtas na iwanan ang libro kay Huang Feng. Napakabilis. Medyo nagulat si Huang Feng. Tumango si Qiuning Shuang at sinabing, bukod dito, kung nakalimutan ko, maaari pa rin kitang tanungin. Tumango si Huang Feng at sumang-ayon. Nasa kanya ang storage ring. Ito ay talagang mas ligtas kaysa kay Qiuning Shuang. Bukod dito, ang pag-uugali ni Qiuning Shuang ay nagdulot din ng higit na pagtitiwala sa kanya ni Huang Feng. Kabanata 306. Alright, since you have this book and madami kang alam about magic, dapat nagsa-magic ka rin diba? Tanong ni Qiuning Shuang. Oo, hindi ito itinanggi ni Huang Feng. Tapos tatanungin kita kung mayroon akong hindi maintindihan sa hinaharap. Walang problema, masayang sabi ni Huang Feng. Sa mundong ito, silang dalawa lang ang nakakapag-practice ng mahika. Sa makatuwid, napakalapit ni Huang Feng kay Qiuning Shuang. Bukod dito, kapakipakinabang para sa kanyang pagsasanay na magkaroon ng ibang tao na makakausap. Tuwang-tuwa din si Qiuning Shuang. Una, ito ay dahil marunong din siyang mag-magic. Kahit na hindi ito ang maalamat na panloob na enerhiya, ang kapangyarihan ng mahika ay hindi masama. Bukod dito, ito ay mas biglaan at palihim. Para kay Qiuning Shuang, na noon pa man ay naiinggit sa mga marunong mag-practice ng mahika, ito ay natural na isang bagay na ikatutuwa. Siyempre, mas mahalaga, nalaman ni Qiuning Shuang na sila ni Huang Feng ay may pagkakatulad. Ang dalawa sa kanila ay may mga karaniwang paksa at sekreto, na lubhang nakatulong para sa kanya at ni Huang Feng na magkasundo. Bukod dito, dahil sa kakaibang katangian ng mahika, halatang mas close silang dalawa. Magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataon at dahilan para mapalapit kay Huang Feng sa hinaharap. Habang masayang nag-uusap sina Huang Feng at Qiuning Shuang, hindi nila napansin na may 3 taong pamilyar sa kanila sa isang mesa sa ikalawang palapag ng restaurant. Dahil walang gaanong harang sa pagitan ng una at ikalawang palapag, nakikita ng mga tao sa dalawang mesa ang isa't isa. Gayunpaman, hindi tumangala sina Huang Feng at Qiuning Shuang, kaya hindi nila napansin ang 3 tao sa ikalawang palapag. Gayunpaman, sa 3 tao sa ikalawang palapag, napansin ng isa sa kanila si Huang Feng sa unang palapag. Ate Yamo, tingnan mo, hindi ba si Huang Feng iyon?
Sa tatlong tao sa mesa sa ikalawang palapag, may isang magandang babae na casual na nakatingin sa paligid. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may makikita siyang pamilyar na figure rito. Natigilan siya saglit, saka mabilis na sinabi sa isa pang magandang babae sa tabi niya. Agad namang napatigil sa ginagawa ng dalawang babae ang sinabi ng magandang babae. Napatingin tuloy sila sa lugar kung saan nagsasalita ang magandang babae. Pagkatapos, napansin din nilang dalawa si Huang Feng. Medyo hindi natural ang mukha ng isa sa magagandang babae, lalo na nang makita niya ang magandang babae sa tapat ni Huang Feng. Palihim na pinagmamasdan ng huling magandang babae ang ekspresyon ng magandang babae. Ang tatlong taong ito ay sina Suyamo, Si Mengjiao, at Tang Mazo. Bagamat si Suyamo at ang dalawa pa ay pawang magagandang babae at may mahusay na kasanayan sa pagtatrabaho, wala silang gaanong talento sa pagluluto. Maliban sa paminsan-minsang pagluluto sa bahay, ginugol nila ang karamihan sa kanilang oras sa pagkain sa labas. Buti na lang at hindi kapos sa pera ang tatlo kaya hindi nila inintindi ang kaunting pera na ito. Ngayon, lumabas na naman silang tatlo para kumain. Ang isa sa kanila ay ayaw magluto. Pagkatapos ng lahat, si Suyamo at Si Mengjiao ay abala kamakailan dahil sa mga gawain ng kumpanya. Pagod na pagod din sila kaya ayaw na nilang magluto pagbalik nila. Ang isa pang dahilan ay dahil kay Tang Mazo. Matapos ang ilang araw na pag-iimbestiga rito, sa wakas ay napagdesisyonan na niya ang proyektong gusto niyang puhunan. Kaya naman, niyaya niya silang dalawa na mag-dinner para magdiwang. Kasabay nito, wish din niya na maging smooth sailing ang kanyang future career. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng tatlo ay dito nila makikita si Huang Feng. Bukod dito, kumakain si Huang Feng kasama ang isang babae, isang magandang babae. Si Si Mengjiao ay walang anumang espesyal na damdamin. Nagulat na lang siya na nagkataon na nakilala niya si Huang Feng dito. Hindi maganda ang mood ni Suyamo. Pagkatapos ng lahat, nagustuhan niya si Huang Feng. Bagamat hindi siya masyadong nasabi kay Huang Feng at hindi gumawa ng masyadong maraming halatang aksyon, siya ay isang tao na may sariling opinyon. Isa rin siyang taong nakakakilala sa sarili niyang puso, kaya naiintindihan niya ang tunay niyang nararamdaman. Ngayong nakita niya si Huang Feng na kumakain kasama ang isa pang magandang babae, natural na hindi maganda ang mood niya. Gayunpaman, mayroon lamang siyang superior at subordinate na relasyon kay Huang Feng ngayon, at walang ibang pribadong relasyon sa pagitan nila. Wala siya sa posisyon para magalit o magselos, kaya tinitiis lang niya ito. Pinagmamasdan ni Tang Mazo ang ekspresyon ni Suyamo. Gaya ng inaasahan, nakita niya ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Napabuntong hininga si Tang Mazo sa kanyang puso. Magaling si Sister Yamo sa lahat, at napakahusay din niya. Gayunpaman, siya ay masyadong passive pagdating sa pag-ibig. Bagamat naglakas loob siyang aminin na gusto niya si Huang Feng sa harap niya, hindi siya nang ahas na magpahayag ng labis kay Huang Feng. Hindi siya nang ahas na gumawa ng inisyatiba upang ituloy siya. Ngayong nakita na niya ang eksenang nagpalungkot sa kanya, natitiis na lamang niya ito ng tahimik sa kanyang puso. Tara na at kamustahin natin siya. Inilibot ni Si Mengjiao ang kanyang mga mata at sinabi. Gusto siyang pigilan ni Suyamo, ngunit pagkatapos magsalita ni Si Mengjiao, nauna na siyang umalis. Wala siyang choice kundi sundin siya. Huang Feng, nagkataon lang. Nandito ka rin. Nang ibigay ni Huang Feng at Qiuning Shuang ang ilan sa kanilang mga karanasan sa pagsasanay ng mahika, bigla niyang narinig ang boses ni Si Mengjiao. Lumingon siya at nakitang nakatayo nga sa likuran niya si Si Mengjiao. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay hindi lamang si Si Mengjiao, kundi pati sina Suyamo at Tang Mazo sa likod niya. Sa biglaang pagdating ng tatlong dilag na ito, at si Qiuning Shuang, na nakaupo sa tapat ni Huang Feng, na isa ring top-notch na kagandahan, ang mesa ni Huang Feng ay biglang naging pinakakaakit-akit na lugar sa buong restaurant. Sa hindi sinasadyang tingin ng lahat, lalo na ang mga lalaki. Kahit may mga kasama silang babae sa tabi nila, hindi nila maiwasang mapatingin. What a coincidence! Nandito din pala kayo, nagulat na sabi ni Huang Feng. Ngayon ang treat ni Qiuning Shuang. Ang lugar na natural na pinili niya ay hindi masyadong masama. Sa makatuwid, hindi kakaiba para kay Suyamo at sa dalawa pang kumain dito.
Kung si Huang Feng ang gumamot, malamang na hindi niya pipiliin ang ganitong uri ng western restaurant na may ilang petty burgess na kapaligiran, at hindi niya makikilala si Suyamo at ang dalawa pa. Bagamat medyo komplikado ang kanyang puso, pinanatili pa rin ni Suyamo ang kanyang ngiti at binati sina Huang Feng at Qiuning Shuang. Gayunpaman, saglit na tumitig ang kanyang mga mata kay Qiuning Shuang. Ipinakilala ni Huang Feng ang ilang tao. Bagamat nananatili ang ngiti sa mukha ni Qiuning Shuang, naging mapagbantay na siya sa kanyang puso. Bakas sa mga mata niya ang galit, pero itinago niya ito ng husto. Maliban sa makaranasang tangmazo, hindi ito napansin ng iba. Matapos hintayin ni Xi Mengzhou si Huang Feng na matapos ang pagpapakilala, hindi siya agad umalis. Sa halip, umupo siya. Tila, gusto niyang manatili dito. Matapos magtinginan sina Suyamo at Tangmazo, naupo din sila, na naging dahilan upang medyo hindi handa si Huang Feng. Bihira lang magkita ang lahat. Bakit hindi tayo sabay kumain? Masigla din naman. Hindi ka naman maa-unwelcome diba? Tiningnan ni Xi Mengzhou si Huang Feng na may kaunting provokasyon. Kabanata 307. Ibinuko ni Huang Feng ang kanyang bibig, ngunit sa huli, wala siyang sinabi para itaboy ang kabilang partido. Kung hindi, ayon sa kanyang pangunawa kay Xi Mengzhou, hindi siya madaling susuko, at hindi niya ito pakakawalan. Bukod dito, parehong umupo sina Suyamo at Tangmazo. Walang masabi si Huang Feng para itaboy sila. Para naman kay Qiuning Shuang, bagamat ayaw niyang abalahin siya ng iba sa pagkain kasama si Huang Feng, ang mga taong ito ay mga kaibigan ni Huang Feng kung tutuusin. Hindi siya makatanggi. Gayunpaman, mas naging halata ang puot sa kanyang mga mata. Kahit si Suyamo ay naramdaman ito. Dahil dito, naging 5 tao ang mesa na dating 2 lang. Mabilis ding nagdagdag ang waiter ng mga kagamitan sa pagkain, at ang mga tao sa kanilang paligid ay patuloy na tumitingin sa kanila, na naging dahilan para medyo hindi komportable si Huang Feng. Ang dahilan kung bakit naupo si Xi Mengzhou ay hindi dahil gusto niya talagang kumain kasama si Huang Feng, ngunit dahil nakita niya si Huang Feng na kumakain ng may kagandahan, kaya gusto niyang sirain ang kapaligiran sa pagitan nila. Sa kakaunti sa kanila dito, hindi maaaring maging intimate si Huang Feng sa kagandahan. Ito ang ideya ni Xi Mengzhou. Kung ano ang naisip ni Suyamo at Tangmazo, hindi alam ni Xi Mengzhou. Naisip niyang pareho ang ideya ng dalawa sa kanya. Anong ginagawa ni Miss Q? Matapos makamit ni Xi Mengzhou ang kanyang layunin, umupo siya roon at kumain at uminom ng may kapayapaan ng isip. Gayunpaman, nagsimulang makipag-chat si Tangmazo kay Qiuning Shuang. Pulis trapiko. Sumagot si Qiuning Shuang, ano ang ginagawa ni Miss Tang? Ako ay walang trabaho. Kamakailan, naghahanap ako ng trabaho. Kung may magandang trabaho si Miss Q, maaari mo silang ipakilala sa akin, nakangiting sabi ni Tangmazo. Medyo nagulat pa sina Suyamo at Tangmazo tungkol sa pagkakakilanlan ni Qiuning Shuang bilang isang traffic police. Hindi nila naisip na si Qiuning Shuang ay talagang isang pulis ng trapiko. Nang sabihin ni Tangmazo na siya ay walang trabaho at nangangailangan ng tulong upang makahanap ng trabaho, hindi rin naniwala si Qiuning Shuang. Kung titignan ang ugali niya, alam niyang hindi siya galing sa ordinaryong pamilya. Mangangailangan ba ng tulong ang gayong tao upang makahanap ng trabaho? Kung gusto ni Miss Tang na sumali sa puwersa ng pulisya ng trapiko, maaari akong maglagay ng ilang magagandang salita para sa iyo, ngunit wala na akong magagawa, sabi ni Qiuning Shuang. Tiningnan ni Huang Feng ang mga babaeng nag-uusap at hindi nagkaroon ng pagkakataong makagambala, kaya nagpunta siya para makipag-chat kay Xi Mengzhou. Bagamat nagtataka si Xi Mengzhou na si Huang Feng ang nagkusa na makipag-chat sa kanya, hindi siya tumanggi. Sa pamamagitan ni Xi Mengzhou, nalaman ni Huang Feng na kumikilos na ang Changzhou Group. Hindi lamang sila bumili ng mga hilaw na materyales mula sa ibang mga lalawigan, ngunit naghahanda din silang magbukas ng mga direktang tindahan. Sa kabutihang palad, kahit na si Tung Chenjun ay may malaking kapangyarihan sa Qing Province, ang kanyang kapangyarihan ay limitado sa sandaling umalis siya sa Qing Province. Sa makatuwid, kahit na ang Changzhou Group ay magugulo dahil dito, hindi pa sila nasa desperado na sitwasyon. Dahil sa sitwasyong ito, gumaan ang pakiramdam ni Huang Feng. Wala siyang kakayahang tumulong sa Changzhou Group ngayon, at ayaw niyang makitang bumagsak ang Changzhou Group. Katanggap-tanggap pa rin ang kasalukuyang sitwasyon.
Ngunit narinig ko na ang Landau Group ay naghahanda na maglunsad ng bagong produkto kapag malapit na tayong maglabas ng bagong pampababa ng timbang, sabi ni Exie Menjiao. Nakakainis ang manager Yuan na yun. Talagang alam niya kung paano pumili ng tamang oras. Tumango si Huang Feng. Ang kabilang partido ay halatang gustong salakayin ang Changzhou Group ng direkta. Kahit na ang kabilang partido ay isang tagalabas, sina Exie Menjiao at Suyamo ay hindi nang ahas na baliwalain siya dahil sa kanyang background. Nang ibalik ni Huang Feng ang kanyang atensyon sa iba pang tatlong babae, nalaman niyang ang tatlo sa kanila ay hindi na malayang naging mas malapit. Siyempre, kahit na sa ibabaw, iyon ang kaso. Sa oras na ito, sumali si Suyamo. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa trabaho, damit, kosmetiko, at iba pa. Ang tatlong babae ay nagmula sa magagandang pamilya, kaya natural, sila ay may malawak na hanay ng mga panlasa. Sa makatuwid, pagdating sa mga luxury goods, maaari silang magbahagi ng isang karaniwang wika. Pagkatapos kumain ay nagkukwentuhan na silang tatlo at nagtatawanan. Ang sitwasyong ito ay hindi lamang nagulat kay Huang Feng, ngunit nalito din si Exie Menjiao, na gustong sirain ang mga plano ni Huang Feng sa simula. Sister Yamo, hindi simple ang babaeng iyon. Higit pa rito, nararamdaman kong galit siya sa atin. Sa tingin ko ay may pabor din siyang impresyon sa Huang Feng na iyon. Matapos maghiwalay ang lahat, sinamantala ni Tang Mazo ang pagkakataon na kausapin si Suyamo habang si Exie Menjiao ay pumunta para kunin ang kotse. Oo, nararamdaman ko rin, sabi ni Suyamo. Sa pagtatapos, hindi man lang sinubukan ni Qiuning Shuang na itago ang kanyang nararamdaman, kaya natural, alam din ni Suyamo. Ate Yamo, hindi naman sa gusto kitang sumbatan. Magaling ka sa lahat ng bagay, pero masyado kang passive pagdating sa relasyon. Dahil alam mo naman ang nararamdaman mo, bakit hindi ka na magkusa na ituloy siya? Sabi ni Tang Mazo. Talagang sabik siya kay Suyamo. Si Suyamo ay medyo napahiya sa mga salita ni Tang Mazo. Pagkatapos, sinabi niya, wala akong gaanong alam tungkol dito, at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Siyempre dapat mo pa siyang tanungin, tulad ng ginawa ni Qiuning Shuang ngayon. At saka, nagtatrabaho pa rin si Huang Feng sa kumpanya mo ngayon. Wala ka bang mas maraming pagkakataon? Sabi ni Tang Mazo. Ayaw payagan ni Suyamo na umalis si Huang Feng noon, kaya natural, mayroon din siyang ideyang ito. Sa makatuwid, hindi siya tumutol sa mga salita ni Tang Mazo. Actually, to be honest, I really don't think that Huang Feng is special before, but I didn't expect na sobrang sikat pala siya. Ate Yamo, hindi sapat na gusto mo siya, pero may isa pa talaga na hindi masama. Napabuntong hininga si Tang Mazo na may damdamin. Bagamat hindi ipinakilala ni Qiuning Shuang ang background ng kanyang pamilya, alam ni Tang Mazo at Suyamo na hindi simple ang background ng pamilya ni Qiuning Shuang. Anyway, siguradong hindi siya anak ng ordinaryong pamilya. Sa makatuwid, napabuntong hininga si Tang Mazo ng may damdamin. Isang ordinaryong Huang Feng ang talagang nakagawa ng dalawang pambihirang babae na magkagusto sa kanya. Nang makitang dumating na si Exie Menjiao, hindi na nag-usap ang dalawa. Hindi nila ito sinasadyang itago kay Exie Menjiao, ngunit alam nila na dati ay walang magandang impresyon si Exie Menjiao kay Huang Feng. Bagamat ngayon, sa kanilang mga pagsisikap, nagkaroon siya ng mas magandang impresyon kay Huang Feng. Gayunpaman, kung alam niyang may gusto si Suyamo kay Huang Feng, tiyak na magagalit siya. Bukod dito, sa kanyang karakter, marahil ay malalaman ni Huang Feng ang tungkol dito sa susunod na araw. Malinaw na hindi handa si Suyamo sa bagay na ito. Sa kabilang panig, pagkatapos humiwalay si Qiuning Shuang sa karamihan, medyo marangal ang kanyang mukha. Naramdaman din niya na kahit isa sa tatlong babae ay may magandang impresyon kay Huang Feng, na nagparamdam sa kanya ng pressure at pagkabalisa. Gayunpaman, hindi siya isang taong madaling sumuko. Kaya naman, bagamat naramdaman niyang may karibal siya, hindi siya pananghinaan ng loob. Kabanata 308. Sa kabilang banda, walang nakitang espesyal si Huang Feng dahil karamihan sa kanyang mga iniisip ay nasa storage box na ngayon. Ang kaunting lakas na mayroon siya ay nasa kanyang karera sa totoong mundo. Talagang hindi niya masyadong pinapansin ang mga problema niya sa relasyon ngayon. Si Huang Feng ay bumalik na mag-isa.
Dahil wala siyang sasakyan, at walang magawa pagbalik niya, bumaba siya ng taxi nang malayo pa siya sa komunidad. Siya ay maglalakad pabalik bilang isang paraan ng ehersisyo. Noong nakaraan, kapag wala siyang storage box, pinilit pa rin ni Huang Feng na mag-ehersisyo tuwing umaga. Gayunpaman, pagkatapos niyang makakuha ng panloob na lakas at mahika, mas nakatuon siya sa paglinang ng dalawang bagay na ito, kaya hindi niya gaanong na-ehersisyo ang kanyang katawan. Ngayon, bigla siyang nagkaroon ng ganitong interes at handa nang tumakbo pabalik. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinagsisihan ito ni Huang Feng. Nang gusto niyang pumunta sa lugar na kakaunti ang tao para hindi siya maapektuhan ng ibang sasakyan, bigla niyang naramdaman na may mali. Huminto rin ang tindig niya sa pagtakbo at naging malumanay na paglalakad. Sa oras na ito, si Huang Feng ay nasa isang madilim na eskinita. May mga street lamp sa paligid, ngunit napakadilim ng mga ito at hindi makapagbigay ng magandang epekto sa pag-iilaw. Kung hindi niya linangin ang panloob na lakas at magkaroon ng mas mahusay na paningin kaysa sa karaniwang tao, maaaring mas malala pa ang kanyang paningin. Walang kamalay-malay na tumingin ang mga mata ni Huang Feng sa isang sulok ng dingding. Doon, nakaramdam siya ng delikadong aura, na para bang may mabangis na hayop na nakatambay doon. Nais ni Huang Feng na tumalikod at umalis, ngunit naramdaman niya na tila siya ay pinuntirya. Kung tumalikod siya, ang kanyang likod ay tumambad sa kabilang partido. Nang hindi nalalaman kung ang kabilang partido ay may malisyosong intensyon, hindi nang ahas si Huang Feng na gawin iyon. Sa makatuwid, pinili ni Huang Feng na magpatuloy sa pagsulong. Gayunpaman, ang kanyang mga hakbang ay naging mas magaan at ang kanyang bilis ay naging mas mabagal. Gayunpaman, gaano man kabagal ang kanyang takbo, mararating pa rin niya ang sulok na iyon. Nang malapit na siya sa sulok, ang mga kalamnan ni Huang Feng ay naninigas na, at ang kanyang espiritu ay lubos na nakakonsentra. Palagi siyang handang harapin ang biglaang sitwasyon. Gaya ng inaasahan, nang tumuntong ang paa ni Huang Feng sa lugar na iyon, isang maitim na punyal ang lumabas mula roon at umabot sa kanyang tiyan. Nakahanda na si Huang Feng. Sinipa niya ang palso na may hawak ng punyal, gustong sipin ang kabilang partido. Gayunpaman, hindi mabagal ang mga galaw ng kabilang partido. Hindi man tumama ang pag-atake, iniba na ng kabilang partido ang anggulo at sinaksak ang kanyang hita. Sa sandaling ito, mahirap para kay Huang Feng na bawiin ang kanyang binti. Gayunpaman, ito ay hindi bilang kung siya ay walang backup na plano. Sa sandaling nagpalitan sila ng suntok, inihahanda na niya ang kanyang mahika. Kaya naman, nang sasaksakin na sana ng kanyang kalaban ang kanyang hita, isang windblade na ang hamampas patungo sa palso ng kanyang kalaban. Hindi inaasahan ng kabilang partido na bigla na lang aatakihin ng ganito. Bagamat hindi nahulog ang punyal sa kanyang kamay, may bahagyang paghinto dahil sa pag-atake. Kasabay nito, medyo malayo rin ang direksyon ng punyal. Natural na hindi pa kakawalan ni Huang Feng ang pagkakataong ito. Nagpatuloy ang kanang paa niya sa pasulong. Sa pagkakataong ito, hindi palso ng kabilang partido ang sinipa niya, kundi katawan ng kabilang partido. Sa oras na ito, nakikita na ni Huang Feng ang balangkas ng kabilang partido. Ang kabilang partido ay nakasquat sa sulok, at ang kanyang figure ay medyo malabo. Dahil sa backlight, hindi makakita ng malinaw si Huang Feng. Gayunpaman, sinipan ng kanyang paa ang dibdib ng kabilang partido. Ang kabilang partido ay halatang hindi nag-react sa oras at sinipa ni Huang Feng. Agad siyang napaungol, at hindi napigil ang samandal ang kanyang katawan. Hindi siya pinabayaan ni Huang Feng. Matapos sipin ng kabilang partido, sinipa niya muli ang ulo ng kabilang partido at sinipa siya sa lupa. Pagkatapos nito, samandal si Huang Feng at idiniin ang kabilang partido sa ilalim ng kanyang katawan. Ang punyal sa kamay ng kabilang partido ay kinuha rin niya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naramdaman ni Huang Feng na may mali. Pakiramdam niya ay medyo lumaki ang kalamnan ng dibdib ng kabilang partido, at may malambot na pakiramdam. Napaka-komportable para sa kanya na humiga dito. Hindi nagtagal, nag-react si Huang Feng. Mabilis niyang itinukod ang pangitaas niyang katawan at tumingin sa kabilang partido. Tama, sa tulong ng malamlam na liwanag at magandang paningin, isang magandang mukha ang kanyang nakita. Gayunpaman, ang magandang mukha na ito ay medyo napahiya sa oras na ito. May mga bahid ng dugo, pagod, at putik.
Sa oras na ito, dilat na dilat ang mga mata ng kabilang partido. Tiningnan niya si Huang Feng nang may kawalan ng pag-asa at galit. Hindi na siya makapaghintay na kainin si Huang Feng. I'm sorry, hindi ko alam na babae ka pala. Si Huang Feng ay likas na humingi ng tawad. Pagkatapos, naramdaman niyang may mali. Hoy, hindi tama yan. Una mo akong inatake. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Ang mga salita ni Huang Feng ay nagpatigil sa kabilang partido. Pagkatapos, tinanong niya, hindi ka isa sa kanila. Napakalinaw ng boses, parang Lark. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa hitsura at pakikinig sa boses, hindi maiisip ng mga ordinaryong tao na ang gayong tao ay may ganoong kalakas na kakayahan. Yung mga tao nila, kaninong tao, dadaan lang ako, sabi ni Huang Feng. Tila naintindihan niya na tila na pagkamala ng kabilang partido ang target ng sneak attack. Medyo nanlumo si Huang Feng na dumanas siya ng hindi inaasahang sakuna. Halatang nahalata ng babae ang nangyari. Magsasalita pa sana siya, kumunat ang noo niya. Pagkatapos, bumuhos ang malamig na pawis, at namutla ang mukha niya. Naramdaman ni Huang Feng na tila may mali sa kabilang partido. Siyempre, hindi siya. Naglakas loob na bitawan ang kabilang partido. Natatakot siya na ang kabilang partido ay naglalaro. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kabilang partido ngayon, kaya idiniin pa rin niya ang kabilang partido. Gayunpaman, nag-ingat siya na huwag hayaang magkamali ang kabilang partido. Tinanong niya, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi siya sinagot ng babae. Sa halip, sinabi niya, kung ayaw mong mamatay, umalis ka dito dali. Nang marinig niya ang sinabi ng kabilang partido, tila nababalisa siya at nag-aalala. Gayunpaman, si Huang Feng ay nalito sa serye ng mga bagay na ito. Ano ang nangyayari? Bakit siya inatake? Hindi niya naintindihan. Nang may gustong itanong si Huang Feng, biglang tinakpan ng babae ang kanyang bibig. Naisip ni Huang Feng na gusto siyang salakayin muli ng kabilang partido. Magtatanggol pa lang sana siya, narinig niyang bamulong ang babae, huwag kang maingay. Baka darating sila. Nagtataka si Huang Feng. Medyo naguluhan siya sa sila na lumabas ng higit sa isang beses sa bibig ng babaeng ito. Gayunpaman, nakarinig din siya ng ilang yabag sa dulo ng eskinita. Medyo magulo, pero napakalambot din ng tunog. Malinaw, ito ay dapat na sinadya. Siguradong hindi yun tunog ng isang normal na tao na naglalakad. Muling tiningnan ni Huang Feng ang babaeng nasa ilalim niya. Nakita niyang medyo balisa ang mukha nito at desidido, bitawan mo muna ako. Pipigilan ko sila mamaya. Umalis ka na dito dali. Delikado dito. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinabi niya kay Huang Feng na mapanganib dito. Tila may naintindihan si Huang Feng. Obviously, hinahanap siya ng mga taong iyon. Bukod dito, tila magkaaway ang dalawang panig. Kabanata 309. Bagamat marami pa ring pagdududa si Huang Feng sa kanyang puso, binitawan pa rin niya ang kabilang partido at bumangon mula sa katawan ng kabilang partido. Gayunpaman, hindi siya lubos na naniwala sa kabilang partido dahil dito. Sa halip, naka-full alert siya. Kapag may kakaibang galaw ang kabilang partido, agad siyang maglulunsad ng pag-atake at susukuan ang kabilang partido. Sa kabutihang palad, hindi nakagalaw ang babae kay Huang Feng, ngunit nahirapan siyang umupo. Sa oras na ito, natuklasan ni Huang Feng na siya ay nasugatan na. Dumudugo ang braso niya, dumudugo din ang tiyan niya. Nang makita ang sitwasyong ito, sumimangot si Huang Feng. Mas malalim ang pagkakaintindi niya sa mga sinabi nito. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka dito dali. Halatang hindi nagbibiro sa kanya ang kabilang partido. Talagang napakadelikado ng lugar na ito ngayon. Gayunpaman, mapait na ngumiti si Huang Feng. Gustuhin man niyang umalis ngayon ay hindi niya magawa dahil nandito na sila. Sa paghusga mula sa pinsala ng babaeng ito, ang kabilang partido ay sapat na walang awa. Kung lalabas siya ngayon, iisipin ng kabilang partido na kasabwat niya ang babaeng ito at sasalakayin din siya. Bukod dito, tiningnan ni Huang Feng ang babaeng ito na nagtitiis sa sakit at gustong tumayo para lumaban. Si Huang Feng ay talagang mayroong maraming simpatiya sa kanyang puso. Sure enough, may advantage ang magandang babae. Naisip ni Huang Feng na inatake siya ng babaeng ito dati. Bagamat tila hindi pagkakaunawaan ngayon, inatake nga siya ng kabilang partido.
Gayunpaman, ngayon ay talagang may simpatiya si Huang Feng sa kabilang partido, na naging dahilan upang makaramdam siya ng kaunting nakakatawa. Gayunpaman, si Huang Feng ay walang gaanong oras para mag-isip ng husto dahil ang mga yabag ay palapit ng palapit. Obviously, baka malaman din ng kabilang partido na nandito ang babaeng ito. Siyempre, siguradong hindi alam ng kabilang partido na nandito rin siya bukod pa sa babaeng ito. Sa oras na ito, ganap na hindi pinansin ng babae si Huang Feng. Hinawakan niya ang punyal sa kanyang kamay at diretsong nakatingin sa harapan. Ang kanyang buong katawan ay nasa estado ng handang umatake, tulad ng isang babaeng leopardo na naghihintay na manghuli. Sa wakas, lumitaw ang unang figure sa larangan ng pangitain ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito ay gumalaw din ang katabi niyang babae. Tumalon siya at sinaksak ang katawan ng kabilang partido gamit ang punyal. Halatang hindi handa ang kabilang partido at sinaksak ng babaeng ito. Akmang bubunutin ng babae ang punyal at papatayin ang iba, lumipad pabalik ang kanyang katawan. Hindi ito ang gusto niya. Kung tutuusin, hindi niya kayang gawin ang ganoong kahirap na aksyon. Obviously, siya ay binugbog pabalik. Tiningnan ni Huang Feng ang figurang lumilipad patungo sa kanya at walang magawang sinalo ito. Sa oras na ito, siya ay nakalupasay sa lupa. Nagkataon lang na tuluyan na siyang nakaharang ng katawan ng babae. Beauty, maging masunurin ka at hayaan mong mahuli ka namin. Sa oras na ito, maraming iba pang mga figure ang lumitaw. Ang pinuno ng grupo ay nagsalita sa sirang Chinese. Nang marinig niya ito, alam ni Huang Feng na ang taong ito ay hindi Chinese. Sa may siwang sa tabi ng katawan ng babae ay napatingin siya sa mga taong iyon. May 5 o 6 na tao na mukhang mga Chinese. Nanaginip ka, hindi niya alam kung ano ang iniisip ng babae. Ayaw niyang umalis sa katawan ni Huang Feng. Gumalaw pa siya ng kaunti, na hamarang kay Huang Feng sa likod niya ng mas mahigpit. Bukod dito, dahil ito ay isang madilim na lugar at ang kabilang partido ay nasa isang maliwanag na lugar, ang mga taong iyon ay talagang hindi natagpuan ang pagkakaroon ng Huang Feng. Gayunpaman, alam ni Huang Feng na ito ay pansamantala. Hanggat nakikibagay sila sa liwanag na nasa harapan nila, makikita nila ang abnormalidad sa tabi ng babae at matutuklasan ang kanyang pag-iral. Sa ganitong sitwasyon, kapag nahanap na siya ng kabilang partido, kahit paano niya ipaliwanag na hindi niya kilala ang babaeng ito, malamang na hindi maniniwala ang kabilang partido. Sa makatuwid, pinaghahandaan din ito ni Huang Feng. Nanaginip, "Oy, pinapaalala mo ba na gumagabi na at oras na para magpahinga? Kanina pa ako nasa China, at marami na akong nakalaro na babae. Gayunpaman, hindi pa ako nakikipaglaro sa isang ahente ng Chino. Mukhang kailangan kong bumawi sa panghihinayang ngayong gabi." Nakangiting sabi ng lalaki sa babae. Naramdaman ni Huang Feng na nasa likuran niya, na nanginginig ang babaeng nasa harapan niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Gayunpaman, malubha na siyang nasugatan noon, at ang biglaang pag-atake kanina ay nakaubos na ng maraming lakas niya. Pagkatapos noon ay sinipa siya ng kalaban kaya wala na siyang lakas sa katawan. Wala man lang siyang lakas para tumayo, at atakihin pa ang kalaban. Kung hindi ka magsasalita, I'll take it as a yes. Beauty, maghilamos na tayo at matulog. Lalapit na sana ang lalaki at sisanduan ng babae. Patayin mo ako, biglang sabi nung babae. Papatayin kita. Gagawin ko iyon, ngunit iyon ay pagkatapos kong masiyahan. Kung hindi, ang gayong kagandahan ay madaling mamatay. Sayang naman, natigilan nung una yung lalaki sa tapat tapos nakangiting sabi. Puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata. Siyempre, hindi niya lang gustong magsaya, bagamat nasa puso niya iyon. Nais din niyang makakuha ng ilang kapaki-pakinabang na bagay mula sa kabilang partido, tulad ng kung mayroon itong mga kasama, kung mayroong anumang ebidensya sa kanyang mga kamay, at iba pa. Sa makatuwid, hindi niya maaaring hayaang mamatay ang babaeng ito ngayon. Gayunpaman, alam ni Huang Feng na nakatayo sa likod ng babae, na ang mga salita ng babae ay hindi para sa taong nasa harapan niya, ngunit para sa kanya. Hindi lang niya ito naramdaman, kundi dahil bahagyang tumagilid ang ulo ng babae nang sabihin ang mga katagang iyon. Alam ni Huang Feng na ang babaeng ito ay hindi gustong mahuli ng kabilang partido at ayaw niyang mapahiya, kaya sinabi niya ito sa kanya. Gayunpaman, hindi ito magawa ni Huang Feng. Higit pa rito, sa pamamagitan ng ilang salita ngayon,
kahit na hindi alam ni Huang Feng ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, alam niya ang katawan ng babaeng ito. Hinahabol siya ngayon ng mga tao sa kabilang side kaya halatang hindi sila mabubuting tao. At saka, hindi sila Chinese. Nakagawa na ng desisyon si Huang Feng sa kanyang puso. Ang desisyong ito ay natural na hindi patayin ang babaeng ito. Nang lumapit ang pinuno sa kabilang panig at gustong supilan ang babae at ilayo siya, biglang inilayo ni Huang Feng ang babae sa kanyang katawan. Sabay hampas niya ng kamao. 7 luminaries na nagmamadaling kulog na kamao. Ito ang tanging pamamaraan ng kamao na pinagkadalubhasaan ni Huang Feng. Bagamat hindi siya masyadong pamilyar dito, maaari pa rin siyang gumamit ng ilang kapangyarihan kapag naghanda siya ng maaga at hindi napansin ng kabilang partido. Bukod dito, ang enerhiya sa katawan ni Huang Feng ay maaari ding magpalaki ng lakas ng pamamaraang ito ng kamao ng malaki. Halatang hindi inaasahan ng leader sa kabilang side na may tao pala talaga sa likod ng babaeng ito. Hindi man lang siya nakapaghanda. Kabanata 310. Hinabol ng mga humahabol ang babaeng ito hanggang sa lahat. Naturally, alam nilang nag-iisa siya. Kaya naman, nang makita nilang nasugatan ang babaeng ito at nawala ng kakayahang lumaban, niluwagan nila ang kanilang pagbabantay. Bilang karagdagan, ang ilaw dito ay madilim, at ang kabilang partido ay hindi malinaw na nakita ang sitwasyon sa sulok. Sa makatuwid, talagang hindi nila natuklasan ang pagkakaroon ni Huang Feng ng ilang sandali. Pagtingin sa kamao na palapit ng palapit, nagmamadaling naglabas ng suntok ang pinuno. Napakabilis, ang kanyang kamao ay bumangga kay Huang Feng. Gayunpaman, hindi siya naging handa. Hindi maipakita ng suntok na ito ang kanyang buong lakas. Sa kabilang banda, ito ay isang suntok na inihanda ni Huang Feng sa mahabang panahon. Naturally, ang pagkakaiba sa pagitan nila ay halata. Isang nakakaiyak na hiyawan ang narinig kasabay ng tunog ng mga buto. Ang lakas ni Huang Feng ay mas malaki kaysa sa isang karaniwang tao, at naipon niya ang lahat ng kanyang lakas sa suntok na iyon. Kasabay ng pagdagdag ng kanyang fist technique, agad na lumabas sa kanyang balat ang mga buto ng kanyang kalaban. Bumukas na ang balat sa paligid ng kanyang siko, na inihayag ang mga buto sa loob. Ito ay lubhang miserable. Lahat ng nakakita nito ay sumipsip ng malamig na hangin. Anong klaseng lakas ito? Maging ang babae ay tumingin kay Huang Feng na puno ng pagtataka ang mukha. Maaaring magulat ang iba, ngunit wala si Huang Feng ng oras na iyon. Bagamat nataboy niya ng isang suntok ang kalaban, marami pa rin ang tao rito. May mga armas din ang mga kalaban sa kanilang mga kamay. Kung hindi niya papatayin ang mga taong ito sa lalong madaling panahon, siya ang magiging malas sa huli. Sa makatuwid, sinamantala ni Huang Feng ang pagkataranta ng ibang tao at muling lumapit sa ibang tao. Muli siyang sumuntok, tinamaan ang baba ng tao at pinalipad siya. Naramdaman pa ng tao na parang nakuryente siya. Nagkaroon ng manhid. Siyempre, ito ay higit pa sa isang pakiramdam ng sakit. Sa pagkakataong ito, nag-react na ang iba. Gusto pa nga ng ilan sa kanila na itutok ang kanilang mga baril kay Huang Feng. Gayunpaman, hindi mabagal ang mga galaw ni Huang Feng. Hinayla niya ang isang tao sa tabi niya at hamarang sa harap niya. Kapag ang tao ay may ilang mga pag-aalinlangan, si Huang Feng ay lumipad na at sumipa palabas. Gayunpaman, ang kanyang likod ay nasaksak pa rin ng isang kutsilyo. Gayunpaman, matapos siyang saksakin ng kutsilyong ito, ang tao ay natigilan dahil ang kanyang punyal ay hindi makatusok sa katawan ni Huang Feng. Parang may hinarang. Mabilis na tumalikod si Huang Feng at sinuntok ang kanyang mukha. Biglang damyugo ang ilong ng tao. Mag-ingat ka. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang apurahang boses ng babae mula sa kanyang likuran. Naramdaman din ni Huang Feng ang isang mapanganib na aura na nagmumula sa lugar kung saan ang unang taong pinalipad niya ay hindi malayo sa kanya. Si Huang Feng ay walang oras para mag-isip ng husto. Gumulong siya sa lupa, at may butas ng baril sa lugar kung saan siya nakatayo lang, na naglalabas ng ulap ng alikabok. Gayunpaman, nang gusto ng kalaban na magpaputok ng pangalawang putok, ginamit na muli ni Huang Feng ang wind blade. Originally, hindi niya intensyon na gamitin muli ang skill na ito. Kung tutusin, may isang tao na maaaring ahente sa likod niya. Kung masyado niyang ibinunyag, magdudulot ito ng problema sa kanya. Gayunpaman, halatang walang pakialam si Huang Feng ngayon. Ang kalaban ay may baril sa kanyang kamay,
at hindi pa siya sapat na nag-practice upang hindi matakot sa mga baril. Bagamat isinuot niya ang golden silk soft armor nang magkaroon siya ng premonition na magkakaroon ng panganib dito, halatang hindi ito lubos na makakatulong sa kanya na maiwasan ang panganib. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpapigil si Huang Feng. Sunod-sunod na wind blade ang ibinato sa kalaban. Nagtamo na ng malubhang pinsala ang braso ng kalaban, at nawala rin ang pistol. Nang handa na si Huang Feng na ipagpatuloy ang pagsupil sa kalaban, muli na namang pumutok ang maingay na yabag. Darating na naman sila, paalala ulit ng babae. Walang pakialam si Huang Feng. Pumunta siya sa harap at binuhat ang babae, binaligtad ang pader, at pumunta sa kabilang gilid ng eskinita. Siyempre, ito ang pananaw ng iba. Sa katunayan, ang mga pader sa paligid ng eskinita ay napakataas pa rin. Hindi siya direktang makabaligtad gamit ang sarili niyang husay at pagdadala ng tao. Gumamit siya ng guwantes kapag hindi pinapansin ng iba. Gayunpaman, dahil ang mahiwagang sutla ay napakanipis, hindi ito kapansin-pansin sa gayong kapaligiran. Hindi ito napansin ng kalaban at ng babaeng kayakap niya. Nag-aalinlangan lang ang babae tungkol kay Huang Feng na nakasuot pa rin ng guwantes sa oras na ito. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi siya makapag-isip ng mas malalim. Chase. Sinubukan din ng mga humahabol sa likod nila na isa-isang lumiko sa pader para habulin si Huang Feng at ang babae, ngunit ang kanilang mga galaw ay halatang hindi kasing liksi ni Huang Feng, kaya hindi maiiwasang maantala ang ilang oras. Sa oras na ito, lumiko na si Huang Feng ng ilang magkakasunod na sulok at nawala. Baka, kung narito pa si Huang Feng, tiyak na maririnig niya ang wikang ni Han na ito at malalaman kung sino ang mga humahabol sa kanya. Gayunpaman, halatang hindi niya alam ngayon. Matapos niyang makatakas sa paningin ng kabilang partido, lumiko siya sa kaliwa't kanan at kaliwa, at ang direksyon na kanyang pinuntahan ay ang kanyang tirahan. Bagamat si Huang Feng at ang babae ay tinitigan ng mga security guard nang pumasok sila sa residential area, niyakap ni Huang Feng ang babae na parang mag-asawa. Hindi sila tumigil sa lahat. Kung tumigil sila ngayon, mas kaina-hinala. Niyakap ni Huang Feng ang babae hindi dahil gusto niyang samantalahin siya, kundi dahil malubhang nasugatan ang babae at hindi na makalakad mag-isa. Si Huang Feng ay kalahating karga-karga, at ang kanyang damit ay nabahiran din ng dugo. Sa kabutihang palad, nakaugalian na ni Huang Feng na magtago ng ekstrang set ng mga damit sa storage ring, kaya diretsyo niyang isinuot sa babae ang mga inihandang damit, at walang napansin na kakaiba ang mga security guard sa komunidad. Dito ako nakatira, kaya dapat napakaligtas. Iniuwi ni Huang Feng ang babae at sinabi. Hindi nagsalita ang babae, ngunit pilit niyang binitawan ang mga braso ni Huang Feng, pagkatapos ay humanap ng lugar na mauupuan at naghanda para gamutin ang kanyang sugat. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Huang Feng. Hindi na kailangan. Habang nagsasalita ang babae, naglabas siya ng isang maliit na bote mula sa kung saan, at pagkatapos ay nagsimulang magwiwisik ng ilang mga pulbos na bagay sa kanyang sugat. Ang dugo sa wakas ay nagsimulang huminto sa pag-agos, ngunit kakailanganin ng ilang oras upang ganap na mabawi. Sino ka? Tiningnan ni Huang Feng ang kilos ng babae at nagtanong. Ang nangyari ngayong gabi ay isang ganap na aksidente. Nasangkot siya sa bagay na ito nang walang dahilan. Ang mga taong iyon ay halatang hindi mabait na tao. Kung hindi niya inisip ang mga bagay-bagay, hindi siya mapakali. Mas mabuting huwag mo nang itanong ang hindi mo dapat itanong. Hindi tumingin ang babae kay Huang Feng at malamig na sinabi. Hoy, niligtas din kita. Ano bang ugali mo? Hindi ka naman ganito dati. Sabi ni Huang Feng na may kaunting kawalang kasiyahan.